Magandang gabi po, umabot na sa 224 ang bilang ng mga namatay sa pananalasa na Bagyong Pablo. Ayon po yan sa tala ng 10th Infantry Division ng Philippine Army. Sa tala naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 75 naman ang patay. Marami sa mga nasaway mula sa bayan ng New Bataan sa Compostela Valley na sinalanta ng biglaang pagbaha. Kalunos-lunos ang iniwang pinsala ng Bagyong Pablo doon. Hindi raw akalain ng mga residente roon na makakaranas sila ng ganitong trahedya. Nakatutuklay mula sa New Bataan, Compostela Valley, si Jiggy Manigan. Jiggy. Mike, sa mga sandaling ito nga ay nagsimula na namang bumuhos ang malalaking patak ng ulan at ito ay hindi natin nasaan lalo pat napakainit at kanina tinanong din natin sa Pag-asa na kung ano magigilagay ng panahon. Sinabi nila na magiging maayos pero ngayon nakikita nyo na unti-unti na uling umulan. Dito sa kinatatayuan namin, ito'y bahagi ng complex nitong munisipyo. Ito'y inabot din ng flash flood at itong mga gulong dito, ito'y inanod malapit dito sa pader. At itong kinatatayuan ko mismo, itong putik na inyo nakita ay halos kalahati ng truck ang lalim nito. Makikita nyo sa akin likuran yung motor pool kung gaano ang pinsalang inabot sa lakas ng hangin. Nagkapilas-pilas yung mga bubong nito. At ito nga ay ilan lamang sa mga pinsalang inabot ng New Bataan. Kanina, umabot na sa 78 ang nasawi, may higit 300 pa ang pinaghahanap. Madaling araw kanina nang mapasok ng GMA News at News TV Quick Response Team ang daan patungo sa New Bataan sa Compostela Valley. Kahit madilim, bakas na ang pinsala sa pagdaan ng Bagyong Pablo. Pero lalong nalantad ang pinsalang iniwan ng bagyo nang unti-unting lumiwanag na. Kahit saan tumingin sa bayan ng New Bataan, walang nakatayong puno ng saging na siyang pangunahing pananim at pinagkakabuhayan ng maraming mga residente rito. Ang grupong ito ng mga tao na lumabas mula sa isang maliit na chapel, dumadaing ng gutom. Nagkaroon lang daw sila ng pagkakataong kumain nang kunin ang isang namatay na kalabaw. Buti na lang kahapon may kalabaw na naano doon, yun yung kinain namin, kinatay namin. Maraming bayang nasira, nagmistulang mga palito ito at niyuping mga lata ang bubong. Ang putik na nanggagaling sa bundok, sumakop na sa sementadong daan ng New Bataan. Ang mga nakabaong kahoy na ito ang dating lugar kung saan nakatayo ang isang malaking palengkeng nalubog sa putik. Ang ambulansyang ito, inanod palabas ng motor pool kasama ng nawasak na pader ng munisipyo. Maging ang ibang sasakyan nalubog sa putik. Sila Randi. Ha? Muranig dili. Pero ang mas nakapanlulumo ang hanay ng mga katawang ito. Mga residenteng di na nakaligtas nang biglang magkaroon ng flash flood. Pasintabi sa mga kumakain, ang ilang labi ng mga biktima, inisprayan na lang ng insecticide. Si Mang Joel, nabutan ko naghahanap sa labi ng mga nawawalang kaanak, kabilang ang kanyang mga magulang at 5 batang pamangkin. Magulang ko sa asawa ng magulang ko, missing. May 3 anak na ang edad 3 anyos, ang isa 2 anyos, ang isa katuig. Sila po sila lahat. Hurot sila. Unya, magulang ko, asawa ng magulang ko. Tapos, asawa ng magulang pa, duha man akong magulang. Si Aling Jennifer, tanging pag-iyak lamang ang nagawa lalo pat 3 sa kanyang mga anak, pati ng kanyang asawa ang nawawala. Yung anak ko, yung asawa, wala pa. Hindi pa nakukuha asawa at anak? Hindi pa, 1 o 2 ka anak, 3 ka anak. 3 anak? Ano edad?
Ako ang 6 to 4 years old. Sa pagtaya ni Barangay Chairman Francisco Alinzo ng Barangay Andap kung saan nagkaroon ng flash flood. Marami pa sa mga residente rito ang nawawala. Pahirapan din ang rescue at retrieval operations dahil sa kapal ng putik at dami ng mga nabuwal na puno. Ang estimate namin ito, mga 300 siguro ang na nawawala doon. 300? Oo, 300. Ang mga sundalo mula sa Charlie Company ng 66 Infantry Battalion ng Philippine Army na may mission lang dito, hindi rin nakaligtas sa bagsik ng bagyong si Pablo. Isa ang namatay at isang sugatan at nawala ng malay. May 9 na sundalo pa rin ang hinahanap. Sa tabi ng gym kung saan nagsisilbing evacuation center, nagkakasama ang mga patay at mga nabuhay. Ang mga nabuhay nakapila para sa konting bigas na ipinamamahagi bilang pagkain nila. Pagkain na tubig ang problema ngayon sa lugar na ito. Maswerte ang mga residenteng ito dahil kahit papano'y may napipilaan sila maski para sa konting bigas. Pero kung hanggang kailan magtatagal ang supply ng bayang ito, hindi pa masabi ng mga lokal na opisyal. Habang nag-aabang kami, may mangilan-ngilang mga nakaligtas ang dinadala dito para gamutin gaya ng batang ito na tinulungan ng isang driver ng habal-habal. Sinakay ko lang sa motor kasi nahawa ako sa kanya, naglakad lang. Ang mga sugatang residente may mga malaking galo sa mukha, ulo at iba pang bahagi ng katawan. Pinapainom ng tubig ang ilang sugatan, isinakay sa truck. Ang lalaking ito, pinainom ng tubig ang mga biktima gamit ang takip ng mineral water. Hindi lubos maisip ng mga residente na tatamaan sila ng ganito katinding bagyo. Dami nang nakalata din ang mga patay pero hindi pa yun wala pa doon yung mga anak namin. Pero umaasa po kayo na. Umaasa pa kaming buhay sila kasi hindi pa sila nakarated. Ayon mismo sa alkalde ng New Bataan, ngayon lang daw siya nakaranas ng ganitong trahedya sa kanilang bayan. Matagal ng panahon may bagyo. I do not expect na ganito ang mangyari sa New Bataan. Ang ilang mga residente tinuturo ang illegal logging sa trahedyang kanilang sinapit. Pruweba raw nito mga kahoy na inanod pababa ng bundok at nagkalat sa mga daan ngayon. Isa rin yan. Na sige, Sa truso yan, isa rin yan. Pagtutruso. Pagbimina, yan. Mike, sa mga sandaling ito ay malakas ang pagulan. Pero kanina nagkaroon ng pagkakataon ng mga kapuso natin dyan sa bahagi ng Compostela. May 1 oras ang layo dito sa New Bataan para makapag-charge ng kanilang cellphone. Sa pamamagitan ng ating technical team na kasama ay nakapakiusap itong mga residente ito para po makagamit ng ginagamit namin ding generator para makapag-live ngayong mga oras ito at para naman sila makapag-charge ng kanilang cellphone dahil napaka-importante po ng komunikasyon sa buong bayan ng Compostela, sa buong bayan ng New Bataan ay wala pong kuryente hanggang sa mga sandaling ito. Kaya kahit papano po ay tulong din po sa kanila yan. Sa mga sandaling ito naman po ay namamahagi na ng tulong ang Jemay Kapuso Foundation at sa akin pong pagkakalam ay nasa 1,000 po ang pamilya na kanila pong pinagandaan. Isang malaking truck ang kanilang daladala dito. Karga po yung mga goods ng Jemay Kapuso Foundation. Bukod po dyan ay dumating din po kanina si DILG Secretary Mar Rojas para po magbigay ng update at sa kanya nga pong pinakahuling tala. Nasa 78 po ang nasawi at nasa 319 pa ang nawawala. Dito lamang po yan sa lugar ng New Bataan. Mike? Jiggy, yung pinakita mo mga bangkay kanina na sabi mo sa DC Revolve kanina sa akin, halos katabi o malapit doon sa dinadaanan ng mga taong nakapila para kumuha ng relief goods. Yung mga bangkay na yon, natanggal na ba dyan at naayos na ba yung pagkakakilanlan sa kanila? Anong kalagayan dyan ngayon? O hanggang ngayon, lalo pa tumuulan na naman, nandun pa rin sila. Jiggy? Mike, bago ko sagutin yan, pansinin mo yung kulay green na gusali, yung kulay green na maliit na gusali doon. Doon nakapila yung mga residente na umaasa na magkakaroon ng bigas. Ganong kalapit. At hanggang sa mga sandaling ito, Mike, ay hindi pa naalis yung ilan sa mga labi na naririto at hindi pa nakikilala ng mga residente. Kasamang palad, Mike, maghapong umaraw at ngayong sa mga oras na ito ay malakas naman ang ulan. Kaya
yung napag-usapan natin kanina sa DZBB na sana magkaroon ng body bag kahit papano, hindi ko nakita yon. At nananatili na yung takip sa mga labi ng mga biktimang ito ay makumot o di kaya naman kahit anong damit na may tatakip nila o mahagilap ng mga residente dito. Mike? Sana napapakinggan o napapanood itong pagsasign papawid natin ito ng mga kinukulan para magpadala na sila dyan ng mga body bags. Maraming salamat, Chike Manikad.